anniversary po, Victory Day ng Arbitral Awards. Victory Day po ng arbitral ruling natin sa West Philippine Sea, mga kababayan, mga karayuma. At ito po ang nangyari. Nagkaroon po tayo ng malaking celebration. Ayan po malaking celebration. At sa mga, ayan po, mga kasama natin to. Ito po mga kasama natin, di po tayo nakapunte. No? Ayan po yung mga kasama natin sa West Philippine Sea na lagi po natin pinupuntahan. Kaso po masama yung panahon. At dapat nga po, napagkasunduan namin na pupunta kami sa West Philippine Sea, kaso po, inabot kami ng bagyong Inday Kupal. Kaya, nireschedule po ang aming pagpunta sa West Philippine Sea kasi nga po, delikado daw po at masama ang panahon. Ngayon, kahapon po yan, July 12, anniversary ng ating West Philippine Sea. Ayan po yung kasama ko, di ba? Natatandaan niyo yung babaeng yan. Ayan po. Ngayon, ito po, ang problema naman, wala namang problema. Masaya tayo dahil ngayon nga po ay sinicelebrate natin ang Arbitral Award. Ngayon, ang problema mga babayan, ba't parang wala tayong naririnig kay Sara Duterte? Anniversary po to ng West Philippine Sea. Vice Presidente po. Sasabihin ng mga DDS, Sara na naman. Hello? Paanong Sara na naman? Vice Presidente po siya. Arbitral Award. National po ito ang epekto. National issue po ito. Putang ina ni Sara Duterte, wala na naman sinasabi sa West Philippine Sea. Putang ina niyan. Aray ko. Mga babayan, ano ba pinagugutan natin? Mga babayan, ganito kasi. Itong putang inang Sara Duterte na to, mga babayan. Hindi, nakukuha nyo ba yung logic ko? Celebration natin ito. Atin ito Atin. Celebration ng Pilipinas. Bakit wala siyang sinasabi? Nakatatak po ito na ang West Philippine Sea atin ito. Na ang West Philippine Sea na panalunan natin sa Arbitral Award, atin ito. Bakit si Sara hindi po nagsasalita? Ganun po siya kakupal? Saan lang po ba nagsasalita si Sara? Ito po yung logic na gusto kong narrative, na gusto kong sabihin. Natatandaan nyo to? 中国国家主席习近平、中国驻菲律宾大使王锡良和20中国公民致意 rally. Natandaan niyo yan? Chonggu, Dila, Betlog, Xi Jinping. Aray ko. Kung sa bawat celebration ng mga Chinese, nagsasalita tong putang inan to, sa celebration ng sarili niyang bansa, abay putang ina tahimik. Aray ko. Sige nga mga DDS, yan ba ang Vice Presidente na kailangan natin maging presidente? Aray ko. Ayan, simpleng celebration ng Chinese New Year, nagsasalita siya. Pakinggan muna natin. 庆祝中华人民共和国 Imbis na mag-English na lang, Happy Chinese New Year, putang ina, nag-Chinese pa. Aray ko. 第13宣言 June 20中国人国庆快乐 Happy National Day to the People's Republic of China. Biro nyo mga karayuma, National Day yon. Tayo, arbitral ruling. Anniversary. Aray ko. Putang ina. Siya wala siyang sinabi. Ano pa? Eto pa. Iano ko lang sa inyo. Eto pa. Chinese New Year naman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Happy Lunar New Year to our Filipino-Chinese communities around the world. Oh, putang ina. Siya, Lunar New Year, Chinese New Year, National Day ng Chinese, nagsasalita sa putang inan to. Pero yung arbitral ruling po natin, arbitral ruling natin, wala siya sinabi. Anong klase to? Aray ko. Anong klase? Ganyan po ba? Ganyan po ba? Ang presidente na dapat hindi kinikilala ang anibersaryo o dekadang anibersaryo ng ating arbitral ruling sa West Philippine Sea? Bakit? Kasi nga dumidila ng tumbong to kay Xi Jinping. Hi friends and not friends and not friends. Oh. Kahit kalkalin nyo po ang page niya. Tingnan nyo po kung may sinasabing Happy Anniversary West Philippine Sea. Kalkalin nyo. Aray ko. Mga babayan, hinahamon ko kayo. Kalkalin nyo po ang page niya sa nagsasabing Happy Anniversary West Philippine Sea. Sina-challenge ko yung mga DDS. Putang ina nyo lahat. Mga bobo kayo. Sige, kalkalin nyo kung may sinabi po siya, Happy Anniversary West Philippine Sea, Happy Anniversary Arbitral Award. Wala. Wala po siya sinabi, pero pagdating sa Chinese, kahit nasaan siya, kahit magkanda baluk-baluktot po ang putang inang alangala niya, Aray ko. wala kang maririnig sa West Philippine Sea. Yan po ba ang dapat maging presidente? Yan po ba maging dapat huwaran? Puta, kumikiling sa China mismo? Aray ko. Oh, kalkalin nyo yung niya, mga video greetings niya. Walang nabanggit na West Philippine Sea. Walang nabanggit na UNCLOS. Walang nabanggit na arbitral award. Wala. Puro Chinese. Aray ko. Kung ganyan ang presidente nyo, mismong selebrasyon natin ay hindi kinikilala, ay putek, wag na, boy. Aray ko. Samantalang dito po, magkakanda bulol-bulol siya, talagang itatawid niya ng Chinese. Tayo, Tagalog na yung salita natin, hindi mo man lang mabate. Aray ko. Aray ko. Oh, ito. 国家主席习近平 Kita mo, balu-baluktot na yung dila niya, basta matawid niya yung pagbati niya sa putang ina mga Chinese. Aray ko. Pero dito tayo, ayan, kahapon lang po mga kababayan, ayan o. Ayan o, West Philippine Sea Arbitral Award Anniversary, walang sinabi. Pero siya, matagal pa yung celebration ng Chinese New Year, nakabati na. Matagal pa yung celebration yung National People, ganyang eche bereche na ano ng Chinese, nakabati na siya. Aray ko. Yan ba ang future president, mga karayuma? Hindi ganyan ang future president. Ang future president natin, inuuna po ang bayan, makabayan. Yan po ang unang requirements. Kasi kung hindi ka makabayan, wala kang kwentang presidente.
Unang-una, kailangan mong maging makabayan dahil bayan ng Pilipinas ang paglilingkuran po. Hindi yung inuuna mo yung banyaga. Di ba? Inuuna niya yung banyaga, yun lang ang alam niya sa bokabularyo niya. Pero yung mga selebrasyon para sa pagpupugay sa ating bayan, katulad ng West Philippine Sea, wala kang sinasabi. Tagalog na nga salita mo, hindi mo pa masabi. Aray ko. Mga kababayan, nakaka-alarma to eh. Kasi hindi niya kinikilala eh. Hindi niya po kinikilala. Ano yan? So, kapag naging presidente yan, siya na mismo ang babali sa ganyang arbitral award natin sa West Philippine Sea. Hindi po nila magawa yan kasi po, ang mga Duterte po, napakalaki ng pinakinabang sa China. 'Di ba? Kabi-kabila na nga yata ang pagbebenta ng ating mga isla diyan, kaya nagmamatapang ang mga Chinese. Kung natatandaan niyo po, umusbong ang gentleman's agreement na kinaalarma nila na si Digong ay nakipag-gentleman's agreement kay Xi Jinping. At syempre, hindi naman basta lalabas ni Xi Jinping yon. Isang usapan na yon dahil nga confidential yon, kaya nga gentleman's agreement eh. Oh. Ngayon, hindi natin alam kung anong isla ang naibenta ng putang inang demonyong si Digong. Aray ko. Oh. Kaya mga kababayan, nako, mag-isip-isip kayo dito. Eto pa mga kababayan, sama natin to. Conversation with Arturo, ito po yung sinabi ko kahapon, nahanap ko na. Conversation with Arturo Las Cañas. Inday wanted to make her own trademark in the death squad. And that was Oplan Tukhang. Hindi lang po si Sara ay nagbabanta. Talaga po pumapatay si Sara. Sara advised abduction and burial at laud quarry. Yan po ang sabi ni Arturo Las Cañas na legit po. Bakit ko nasabing legit? Kasi po mga kababayan, isa po ito sa mga sasabihin ni Las Cañas at na-file diyan sa ICC. Kaya nga nakulong si Digong eh. Dahil naniniwala na ang ICC na ang buong pamilyang Duterte ay sindikato at kriminal. Aray ko. Oh. Kaya nga po, kinikilusan ang death threat na ginagawa ni Sara Duterte. Dahil from the family po, sila po ay mga kriminal. Kaya nga po madali po sa kanila ang mag-contract ng katulad nilang kriminal. Aray ko. Oh. Ito po ang totoong si Las Cañas. Oh. Ito Sa mga taon na nagsilbi ako bilang vice mayor at mayor ng Davao City, ni minsan na hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Sabi ni Sara, bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin ng maalala kong vice president. Ayan po yung sabi niya. Ito po yung Sara was mayor from 2010 to 2013. Ito na nga lang natin, yung video. Called by him about Tukhang, and it was approved by Sara Duterte. Sinabi niya yung Tukhang, inaprubahan daw ni Sara. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, alam ko napanood nyo na po ito na maraming beses. Pero ang gusto lang natin ditong i-amplify po dito is, tignan nyo po, ganyan po ba ang ating future president? Walang pinagkaiba sa tatay niya. Hayop, demonyo. Tapos sasabihin po ng iba diyan na pag walang patay pa,
Wala pa yung threat. Murder na yun eh. Aray ko. So, hindi pa siya pinapatay. So, anong dapat maging doon? Murder yung pag pinatay na. Hindi na natin hayaan may mamatay pa. Kaya nga ina-actionan yung death threat eh. Kaya ina-actionan ng death threat dahil to prevent the crime. To prevent the murder. Aray ko. Diba? Kita niyo po to si Sara Duterte kung magmalinis. Akala mo, sasabihin niya, na-triggered lang siya. Hindi ka na-triggered. Mamamatay tao talaga yung pamilya nyo. Aray ko. Diba? Si BBM magsalita ng patayin mo, maaaring sabihin natin na triggered. Pero from the background of the Duterte, kung titignan mo yung background ng pamilya, ugali na nila magpapatay ng tao, hindi ka na triggered doon. Ang totoong salita doon, mamamatay tao talaga pamilya nyo. Aray ko. Diba? Kasi yung na-triggered, ano lang yun eh, medyo nadala ka ng bugso. Ayan po tinatawag doon sa Tagalog. Nadala ka ng bugso ng damdamin. Pero pag ang mga Duterte po ang nagsabi niyan, ganyan po ang gawain nila. Sabi nga nila Scanias ni Matubato, ilan po ang nakalibing mismo. Nakailibing mismo sa golf course. Pinuntahan na yan ni Dilima, may nakita silang mga bungo. Ilan ang nilibing nila sa mga ilog, sa Matina River, sa Matina Bridge. Yan, nagkalat sa isang golf course yan. Nagkalat. So, mga Duterte po, sanay po silang pumatay. Hindi po sila yung natatawag mong pamilya na magiging ehemplo. Na may makukuha kang GMRC, good moral character, hindi po. Ang makukuha mo sa kanila ay impluensyang demonyo. Aray ko. Dahil from the father na mamatay tao, pinasa yan, nakuha ni Sara Duterte yan, na sinasabi nila Scanias na oplantokhang. Gusto niya magkaroon ng sariling pangalan niya at ayaw niya na style ng tatay niya. May sarili siyang style. Ililibing ka. Si Baste. Ano po yung kay Baste? Si Basti po, unang araw, 10 kagad ang pinatay. Aray ko. Diba? Sa unang war on drugs ni Baste, 10 kagad ang pinatay. Hindi daw sinasadya, sabi ni Baste, pero sentido po ang tama. Sentido ang tama sa war on drugs ni Baste unang araw, kaya nasita siya sa pool. Aray ko. Pagdating naman kay Iyotman, ano kay Iyotman? Natatandaan nyo pa ba yung sa bar? Yung sinaksak niya yung bugaw. Ibig sabihin, may intention talaga sila. May galawan sila na pagpatay. Aray ko. Hindi po yun na, mga kababayan, mga karayuma, hindi po yun na nagkataon. Yun po ay kinaugalian. Iba po yung nagkataon na aksidente mo na patay. Iba po yung kinaugalian na pumapatay ka. Sa mga Duterte po, kinaugalian nila yan. Aray ko. Kinaugalian na nila yan. Ganyan po sila kademonyo. Diba? Yan po ang Sara Duterte na dinidilaan ng tumbog ng mga DDS na nagluluga-luga. Aray ko. Good luck, mga DDS.